Hindi naman gano'n kataas yung expectation ko dito sa ilang mga character sa impeachment trial. Pero I didn't expect it at least, no? At least tiny bit of me was not expecting it to happen so soon. Yung pag-degenerate nung kalidad. Gulat ako eh. Oo. Pero magbigay naman tayo ng kaunting silver lining. Huwag niyo pong kalimutan, yung mga nakaraang survey, yung mga nakaraang eleksyon, meron pong number 2 na naging number 13. No? At merong number 13 na naging number 2. Di ba? Nagbabago pa po yan. Snapshot po yan. Oo. Meron din naman po na pasok sa 12, tapos mas mataas pa si Heidi Mendoza. Pare-pareho silang talo, pero yung isa ay nilampasan pa yung mga nakasama do sa 12. Kaya, may 2 taon pa. No? Sana yung inyong galit ay hindi maging desperation. Sana ang inyong galit ay maging mapunta pa sa pagtatrabaho ng mas matindi. Diba? Dahil nagbabago naman yan eh. No? Gumagalaw po ang baso. Gumagalaw ang numero. No? Kami po ay biro lang pag sinabi namin pack up na. Marami pa ho kaming mas matitinding sitwasyon na kinasadlakan ni Christian before. Pero hindi naman kami nawalan ng pag-asa. Lalo na sa araw na ito na napakatalino nung hirit nung number 1. Tsaka pag nawalan po kasi tayo ng pag-asa, talo na tayo by default eh. Yun po yung wag nating kalilimutan. We can never afford to lose hope. Kahit may mga nakikita tayong ganitong mga kabobohan in the highest places in our government, hindi naman po natin pwedeng sukuan ito. Ito actually, the fact na in-articulate ko lang naman kasi nababasa ko rito sa comment section, maraming bubong-bubo dito kay Senator Robin Hood Padilla na hindi ko talaga maintindihan. Huwag niyo pong gagamitin yung word na yon. In-articulate ko lang po yung sinasabi ninyo. Pero sa akin, unfair po yun. Kasi, di ba may iba't ibang klase ng intelligence and definitely meron siya ng iba. And siguro, enough with the right charisma at narrative, enough for him to be number 1 dyan sa Senado. Ang hamon lang po dyan, nakakatulong po ito mga kritisismong ganyan to pressure people like Robin Hood Padilla na kahit pa paano umayos-ayos naman. Konti lang. Konti lang. Malaking bagay na po yun, yung konti lang. Yung bawasan lang po yung brazenness at saka yung kabibuhan. Kasi diba sometimes may ganung lesson eh. Diba? If you don't have anything nice to say, or in this case, kung wala ka namang matinong sasabihin, quiet na lang. Pero that presupposes self-awareness, Senator Edu eh. Yun nga, kanina kasi nakikita natin dito sa impeachment trial, yung kung saan hindi umubra yung defense lawyers, dun papasok yung mga defense senators eh. Hindi ba? Pag-a-assail ng mga witnesses. Kanina grabe, yung pagkaka-cross-examination ni Senator Robin Hood Padilla. May kaso ro na perjury, yung dalawang NBI witnesses ng prosecution. Tapos, di ba, talagang combative siya eh. Medyo naawang ako ng konti kay Congresswoman Jinky Luistro kanina eh. Di ba, hindi makaporma eh. Sinabihan pa. Bawal magtanong! So, Senator Judge! Pero tingin ko dahil sa nakita niyang survey na yan, lalo yung magle-level up. Yun nga eh. O level down. Depende, no? Tingin ko, lalo yung magkakaroon ng iba yung lakas ng loob. Nantingin niya, lahat ng kanyang ginagawa ay tama. Yun nga eh. Who can argue with number 1? Di ba? Who can argue with that? So, tingin ko, mas lalo niya pa niyang isasagad dyan. Tingin ko, yung sinabi niya na 32 million yung akusado eh. Ano ba kayo? Ba't yung ini-impeach? 32 million ang boto niyan. At yung sinabi niya na one-sided ang prosecution, ay, hindi pa yan tapos. Madadagdagan pa yan. Ano ba kayo? No?
Number 1 ako eh. Tapos babanatan niyo ako. Wala akong pakialam sa inyo. Basta ako number 1. No? Mm. Tumabi kayong lahat. Tumabi kayong lahat. Yun yung kanyang gagawin. Kaya hintayin mo siya next week. No? Lalo Mas yung titindi. No? Mas aggressive, no? Ang dami yung sinasabi sa kanya. Number 1. Diba? Parang kailangan kilitiin mo na lang sa inyong sarili mo pag pinapanood yung sina Robin Hood Padilla, no? Kasi wala eh. Hindi, no? Actually, Akala mo sayad na eh, no? Oh, Talagang huhukay pa eh, no? ang hirap makapagdebate sa ganyan, di ba? Naisip ko mas madali makapagdebate sa toddler eh. Uy, alam mo yung mga toddler, may kwan yun, may wisdom yun. No? Yeah. From the mouth of babes. Sabi nga sa Biblia, di ba? Oo. Kaya, ganyan, magandang wake-up call yan sa lahat. May 2 taon pa. No? Kwan na tayo. Wala lang patumpik-tumpik. Wala na. Di ba? Tayang pato na. All in. No? Or else, yan yung ating kinabukasan. Yan ang role model ng ating kabataan. Di ba? Ang problema sa dito, parang kailangan din, tawag dito, I'm choosing my words properly eh. Oo, nakikita ko yung thought bubbles mo. Kasi yung Robin Hood nandyan na yun eh. Number 1 na yan eh. Diba? Meron ng captive audience yan eh. Pero yung mas nakararaming Pilipino, parang wala akong maisip na word na baka sabihin nila. Ayokong gamitin enlightened, diba? Informed. Siguro mas aware na we deserve something better. We deserve someone better. Kasi ngayon ang worry ko, no, and I think this is true. 'Di ba, yung ibang mga viewers dito nabobobohan dun sa mga ganyang ginagawa ni Senator Robin. Pero actually, baka sa mas maraming Pilipino, hindi. Yan ang idol namin. Yan ang senador. 'Di ba? Konti niyan, Christian pwedeng meron ka ring mahigit kalahati na ayaw sa kanya. 'Di ba? At meron kang kalahati na gusto sa kanya. Hindi ko nakita yung yung datos tungkol dyan. For all we know, basically, pinanggagalingan niyan is name recall. Kumpara doon sa iba, siya yung mas kilala nila. Diba? Kumpara sa iba, siya yung not necessarily gusto nila, pero sila yung unang naiisip nila. Pag tinanong, baka yun ang kanilang naisagot. No? I'm not sure. So, then again, inuulit ko, wake up call yan sa atin. Dahil yan ang magiging simbolo, no? Katulad nung iba pa na tatakbo for president, ng ating politika. Yan ang magiging simbolo ng ating kinabukasan. Imaginein mo kung anong klaseng kinabukasan yan. No? Parang gusto mong ganunin gising! Predictable yan. Kung magtutuloy-tuloy ang ganyang kalakaran, Sen, definitely, matutuwa na naman yung China dyan. Yes. Diba? Happy ang China dyan. Pero panahon tayo ng disruption Ibig sabihin, things can change almost overnight. Diba? Diba? Yun lang yung, kaya huwag tayong masyado maging depressed. Imbis na maging depressed tayo, ay kumilos pa tayo ng mas matindi. No? Dahil baka yung iba sa atin, relax pa No? Wag naman. Wala pang sense of urgency. Ang dami nga. Hanggang ngayon, si Kwan pa rin Si Kwan pa lang ang nag-iisa na nag-announce na gusto niyang tumakbo. Diba? Sino Kwan? Si Vice President. Diba? Siya pa lang ang nag-announce. Wala pa namang iba nag-announce Diba? At syempre, kasama niya sa pag-announce, yung lagi niyang kasama. Si Alan Peter at saka si Robin Hood Padilla. Diba? Yan yung Si Senator Risa Ontiveros, di ba, nag-express siya ng openness. Although hindi pa categorical, tatakbo siya. Openness yun. Hindi yun nagsasabi na ako na.
No, ako na. Pero ano to kasi, itong survey na to was conducted before the start of the impeachment trial. Hmm. And ano yan double-edged yung impeachment trial di ba? Pwedeng makatulong kay Sara o pwedeng hindi. Ayan. Parang kung yan wishes. May magagawa po ba dyan sa mga ganyang klaseng senator judges na talagang lantara na, no? Wala nang pagpapanggap as we have been talking about for the past few days. And Lalo silang ma-encourage dito sa mga survey na mga lumalabas. Kaya nga sabi ko, tingin mo magbabago si Robin? Hindi. Tingin mo magbabago si Alan? Pag nakita nila yung survey, lalo yung magkuka. Magle-level up or level down, depende kung anong ibig sabihin ng level up tsaka level down. so walang talab yung kritisismo na legit. Walang talab. Ba't ka papa-apekto sa kritisismo? Ang taas-taas mo. Di ba? Ano ka ba? Baka nga dagdagan pa nila yung kanilang impunity. Dagdagan pa nila yung kanilang kawalangyaan. Sabihin nila, oh, it pays. Ang tawag dito yung parang parang impunity of stupidity.